Balik bansa na ang nasa 300 Pilipino na naipit sa bakbakan sa Middle East. Nagbukas na kasi ang limitado mga biyahe roon. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Malaking bahagi pa rin ng Middle East ang sarado ang airspace. Sa kuha ng flight radar, kitang iniiwasan ito ng mga bumabiyaheng eroplano. Wala pa rin kasing patid ang palitan ng airstrikes ng US, Israel at Iran. Nadamay na nga riyan ang Gulf countries, pero kahapon nagbukas na ang airspace ng Saudi Arabia at United Arab Emirates o UAE. Pero limitadong flights pa lang ang nakakabiyahe. Kabilang nga riyan ang eroplanong may lula na 279 na Pinoy na lumapag sa NAIA Terminal 3 sa Pasay kaninang umaga. Kaninang hapon, nakauwi na rin ng Pilipinas ang OFW na si Russell May Guray. Galing daw siyang Jeddah at lumipad pa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan may biyahe diretsong Manila. Kaba, syempre baka bumigla yung racket. Tapos pagdating ko ng Riyadh, baka cancel ako, ganun. Siyempre kaba kasi wala akong alam-alam doon sa Riyadh eh. Mahalaga talaga ang buhay kasi may mga anak ako eh. Siyempre, iba talaga pag nasa sa pamilya mo. Paglilinaw ng Department of Migrant Workers, hindi pa ito ang repatriation flight ng gobyerno. May mga nakatakda pa raw umuwi. Sa buong Middle East, higit 1,000 OFW ang nagpalista sa repatriation program. Posible pa raw yan mabago dahil may mga kababayan tayong umaatras kapag nakita nilang humuhupa na ang tensyon sa Middle East. Inaantabayan na naman ng Embahada ng Pilipinas ang pagbubukas ng paliparan sa Tel Aviv, Israel. Oras na magkaroon na ng flight, ibabiyahe na pabalik ng bansa ang mga labi ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera. Nasawi siya matapos mabagsakan ng Iranian missile debris ang kanyang tinutuluyan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kikilalanin ng Israeli government si De Vera bilang terror victim. Ibig sabihin makukuha niya ang mga benepisyong ibinibigay sa isang Israeli citizen na namatay dahil sa gyera. Sa ngayon, marami pa rin ang kanseladong flights pa Middle East, kaya ang OFW na si Christian Amular hindi pa rin makalipad papuntang Amerika. Sa Dubai kasi ang kanyang connecting flight. Kung babalik pa po kasi ako ng Iloilo, mahirap naman kasi wala na rin naman akong pera. Yun na lang yung last money ko yung dito ngayon. Kaya kung babalik pa ako ng Iloilo, another na naman gastos pabalik po ng Manila. Kaya no choice talaga, maghihintay ka talaga ng rebooking po nila. Kaya naman umaasa siyang mabibilhan ng employer ng bagong tiket na diretso pa Amerika. Sa ngayon, karamihan sa mga OFW na wala pa ring biyahe ang nanunuluyan muna sa mga accommodation na sagot ng DMW at ng OWA. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.